Yung Mrs. ni Brother Johnson, ito yung napapanahon na mensahe, yung patungkol sa Birhen. Ayan na kasi naging problema eh. Manalangin muna tayo mga anak bago ako magtuloy-tuloy. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ito, Panginoon, na inihanda mo para sa iyong mga anak. Sa mga pagkakataon na mapakinggan ka namin sa pamamagitan ng iyong mga lingkod, ang iyong salita ng buhay, Panginoon, na maghahatid sa amin sa iyong mga pangako. Salamat, Ama, sa patuloy na pagkakataon at linisin mo kami ng iyong mga salita at salita mo ang katotohanan, Panginoon, na makapaglilinis sa aming kaluluwa. Salamat po minsan pa sa pangalan ni Yahushua, ang banal ni Israel, aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung aming hiling. Amen at amen. Purihin ang Panginoon. So ito, bigyan lang natin ng konting diin ito. Matthew 25 verse 11. And later, the other maidens, yung virgins, marami sila, 10, Hindi naman literal na 10, pero yun ay pagkahati lang, Yun ang illustration dito. The other maidens, other virgins also came saying, Master, Master, open up for us. But he answering said, Truly I say to you, I do not know you. So ito yung mabigat na pananalita, Alam naman natin na sa panahong kinabubuhayan natin ngayon ay maraming tumatawag sa Panginoon, di ba? Maraming mga Kristiyanos. Maging yung mga, sabihin natin, yung mga fundamentalists hanggang doon sa end time, maging doon sa tinatawag natin na mga anti-Christ churches, marami yan tumatawag sila sa pangalan ng Panginoon, tama ba? So ito ang naging problema. Bagamat tumatawag sila, dumating ang punto na naiwan sila. Kaya nga, ang sagot nila dito, Master, Master, open up for us. Yun ang naging problema nila dahil lang nakita nila na wala na mga matatalinong birhen ay nabahala sila. At isa lang ang nasa kaisipan nila na sila'y iniwanan na ng Panginoon at kinuha na yung mga matatalina. Answering said, Truly I say unto you, ito yung sagot niya, I do not know you. Sipin mo, maraming tumatawag sa pangalan ng Panginoon, pero I do not know you. Yun ang sagot di ba? Napakaraming simbahan. Napakaraming gustong sumama sa pangako ng Panginoon, pero bakit ganito naging sagot, di ba? Hindi sila yung mga masasamang tao. Tumatawag sila sa Panginoon, pero hindi siya tinatawag sa pangalan, tama? Master, Master, yun ang tawag sa kanya. At anong sagot niya? What's therefore, because you do not know the day nor the hour in which the Son of Man is coming. So yun, yung sa verse 12, I do not know you. I do not know you. Ibig sabihin, bagamat ang mga churches ay tumatawag sa pangalan niya, sinasamba siya, di ba? Pinupuri siya, inaawitan siya, ginagawan siya ng mga kanta, ginagawan siya ng mga bagay na para ikalawalhati niya. Pero ang nakakapagtaka dito, di ba? Ang isasagot niya, I do not know you. Shall we say amen? Ibig sabihin, dahil
tumatawag kayo sa akin pero hindi nyo na may mention yung kung sino talaga ang pinapupurihan ninyo. Kaya napakahalaga mga anak, mga kapatid ko, ng tamang pagsamba, tamang pangalan na gagamitin sa pagpupuri sa Kanya. Tama? Kasi kapag gumamit tayo ng names of Baalims, pangalan na hindi kilala, pangalan na hindi ibinigay na makapangyarihan sa lahat, hindi yan i-honor ng Panginoon. Kaya nga ang sagot niya dito, I do not know you. Bakit? Kasi hindi niyo rin ako natawag sa tama akong pangalan. Kaya hindi ko rin kayo kilala. Ganon ang balik nun. Mga anak, yun ang balik. I do not know you dahil hindi naging makabuluhan yung pangalan na itinatawag nyo sa akin. At bukod dito, natural, alam nyo ang name, ito yung talagang itinago eh. Hindi ba tayo nagtataka, binabanggit na ng mga tao, binabanggit ng mga Hudyo, pero pagdating doon sa tamang pagtawag, lumihis pa rin. Kaya yan naging sagot, Master, open to us. Dahil nga po napag-iwanan na sila. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Isa yan ha. Hindi ko kayo nakikilala. At ano pa? Magbantay nga kayo. Shall we say amen? Ibig sabihin, yung proper name at yung revelasyon ang hahanapin. Tama. Miskin na ilang beses kong tawagin si Ariel hindi yan lilingon kung ibang pangalan lang ipantatawag ko sa kanya Kaya nga ang sagot ng Panginoon, I do not know you. Kasi hindi niyo naman ako tinawag sa tama akong pangalan na may meaning, na may ibig sabihin. Kundi tinawag niyo ako sa pangalan ng mga tinatawag na mga Baalim. Kaya kung titignan natin I believe sa first church age, paatras sa Pentecost, I believe tamang pangalan ang ginamit nila. Shall we say amen? So ang restorasyon natin, paatras doon, pabalik doon, tama? Shall we say amen? Para tayo lingunin ng Panginoon. Dahil kung ibang pangalan ang gagamitin natin sa Kanya, isa na yan, I know you not. Shall we say amen? Because you do not know me. Amen? You do not know my name. Napakahalaga kasi ng name. Babasahin ko sa inyo to mga anak. Ang daming bersikulo. Kailangan ng proper name na itatawag natin doon sa nagbigay ng pangalan sa kanyang sarili. Ang Panginoon Diyos ang nagbigay ng sarili niyang pangalan. Walang sino mang tao ang pwede magbigay ng pangalan sa kanya. Naintindihan natin? Siya lang ang nakapagbigay. Kaya nga yung si Moises nagtatanong, anong pangalan mo? Anong sasabihin namin sa kanila? Diba? Ayun, binanggit niya yung kanyang pangalan sa likod ng mga attributes. Nangyari ngayon dahil natakot ang mga tao na gamitin yung tamang pangalan. Ang ginamit ngayon nila yung mga attributes like Elohim, Jireh, at kung ano-ano pa. Pero yung proper name, yung tetragrammaton, yon ang nakaligtaan nila. Amen? Sige po. At sabi pa dito, I do not know you. Ito po yun, mga anak. Saan ba ang rapture?
Papakita ko sa inyo dito. Amen. Ayun, ano ang kasunod ng rapture? Ang biyaya ay nasa Hudyo. Tama. Ngayon, ano nangyari sa mga Hudyo? Ito ngayon ang kondisyon, ano? Revelation chapter 14 verse 1. Isa-isahin lang natin, mga anak. Maraming versikulo ito. Handaan nyo yung Biblia nyo. Sabi po dito, nandun, ano, nakikita naman, I look and I saw a lamb. Alam natin, sa mga nakaraang katuruan natin, ano, hindi ito literal si Kristo, di ba? Kundi yung pinahiran na anghel. Tama? Ito, I saw a lamb. Nandito siya eh. Nandito sa middle of the week. I saw a lamb standing on Mount Zion and with him 144,000. Ito, yung mga Hudyong tinatakan. Ibig sabihin, nasa middle of the week na. Tama? Amen? And sabi dito, I saw a lamb standing on Mount Zion and with him 144,000 having his father's name in their foreheads. Yung 144,000 na mga Hudyo, may tamang pangalan ba sa kanilang mga noo? Amen. Kaya hindi sila nasaktan, hindi sila namatay. At sila yung nangaral ng Ebanghelyo. Tama? So, ganun din sa atin, mga anak. Kailangan makikita ng Panginoon Diyos sa ating mga noo yung pangalan ng kanyang Ama. Shall we say amen? The name of the Son is also the name of the Father. Tama? Ito yung naimensahe ko na nakaraan. Kailangan maging klaro ito sa inyo, mga anak. Ano? At para hindi po tayo magpaulit-ulit dahil napakaraming bersikulo tayong tutunghayan pa, mga anak. Having his father's name written in their foreheads. Hindi yan literal. Baka naman isipin natin, may tattoo sila sa kanilang mga noo. Hindi po ganun yun. Ibig sabihin, may revelation sila kung ano ang pangalan na matagal nilang tinatanggihan. Shall we say amen? Ano yung pangalan na matagal nilang tinatanggihan? Ano sabi ng Panginoon? Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, subalit hindi niyo ako tinanggap. Amen? At kung sino man ang dumating sa kanyang sariling pangalan, siya ang inyong tinatanggap. So, ibig sabihin pala, duktong palang Panginoon ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa Ama. Ang kumilala sa akin ay kumilala sa Ama. At alam natin, yung pangalan ng Ama na yan, ibinigay o ipinagamit sa kanyang bugtong na anak. Maliwanag? I have come in my Father's name and ye receive me not. Subalit kung ang iba ang paparito sa kanyang sariling pangalan, sila ang inyong tinatanggap. John chapter 17 verse 6, puro pagbabasa ang gagawin natin, ano? Kasi nakalista na dito, mga anak, ano? Para makuha natin sa oras. Sabi dito, John chapter 17 verse 6, I have revealed your name to the man. Malinaw ba yan? Yung proper name ito. Shall we say amen? Whom you gave me out of the world. They were yours. Sila lang. Yung
na pagpahayagan ng kanyang pangalan. Ang tinutukoy dito. They were yours, and you gave them to me, and they have guarded your word. So you see, yung Matthew 25 na yan, yung pagbabantay nandito rin, nakaduktoong. Nakita ba ninyo? They have guarded your word. Hindi lang yung name na ibinigay sa kanila. Kung hindi, nagbantay sila sa kanyang mga salita. Shall we say amen? Purihin ang Panginoon. Ano at ano yung kanyang pangalan? Tungkol, base sa mga napag-aralan na natin, ito yung kasi maraming writer ng Bible, translator, di ba? Ito yung talagang, may pahayag, Sabi niya dito, sa sumulat, Sing to Elohim. Tandaan natin, ang salitang Elohim, hindi yan pangalan niya, kundi yan ay attributes of the Father. Shall we say amen? Attributes, katangian. Elohim means Almighty. Amen? Elohim. Sing praises to His name. May pangalan siya. Raise up a highway for Him who rides through the deserts by His name, Yah. Shall we say hallelujah? Hallelujah. Sino pinupuri natin? Siya. Tama. So, hindi nagkamali yung writer dito. Tama? Nasabi niya, who rides through the deserts by His name, Yah, and exalt before Him. Shall we say amen? Si Elohim, yung makapangyarihan sa lahat, ang tinutukoy. His name is Yah. By His name, Yah. Ang pagkaka-translate niya dito, sa King James ay His name. O pareho pala. Yung by kung hindi ko alam kung meron din yung by doon. His name, Yah. His name is Yah. Yan ang King James. Tama ba ako? His name is Yah. Dito, by His name, Yah. So, Revelation chapter 3, verse 12. He who overcomes, I shall make him a supporting post. Gagawin poste, Kaya itong poste dito, ulitin ko lang, mga anak, hindi literal na poste ito. Amen? Sangayon ba kayo? Kundi, ibig sabihin, spiritually, naging kabahagi ka ng New Jerusalem. Amen. Spiritual Jerusalem. He who overcomes, ibig sabihin, na nagumpay na, I shall make him a supporting post in the dwelling place of my Elohim. Ang dwelling place of Elohim, walang iba kung hindi ang iglesia, Ang bride. Tama? Doon nananahan ang Panginoon Diyos. Shall we say amen? Sabi niya, ako'y sa inyo at kayo'y sa akin magpakailanman. So, the dwelling place of Elohim, walang iba, tayo ang tinutukoy. And He shall by no means go out. Ibig sabihin, hindi na pahihintulutan ng Panginoon na ikaw ay mapahamak pang muli. And I shall write on him the name of my Elohim. Si Kristo, meron siyang makapangyarihan sa lahat.
Tama. Minana niya yun eh. Shall we say amen? Bilang anak, bilang panganay sa mga magkakapatid. I shall write on him the name of my Elohim, the Almighty God, the creator of the heavens and the earth. And the name of the city of my Elohim, the renewed Jerusalem. Hindi na po yan. Lipas na yung lumang Jerusalem na yan. Ang bagong Jerusalem ay ang spiritual na Jerusalem na binubuo ng bawat sons and daughters of God, which come down out of the heaven from my Elohim and my renewed name. May bagong pangalan si Kristo. Alam dahilan bakit kailangan baguhin ang pangalan niya. Sabi ng Panginoon, ipinahayag ko, Ama, ang pangalan mo sa iyong mga anak. Amen? So, ibig sabihin, hindi iyon talaga eternally ang kanyang pangalan. Yeshua, hindi yun ang eternal name niya. Tama? Dahil sabi niya dito, meron siyang renewed name. May bago siyang pangalan. Shall we say amen? Ipinakilala lamang niya yung pangalan ng Ama sa mga tinubos. Dahil ang Creator of heavens and the earth ay nagpakilala, hindi lamang siya ang may likha ng langit at ng lupa, kundi siya'y isa ring tagapagtubos. Shall we say amen? Sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya yung redemptive name na yon, yung Yah, meaning the name of the Almighty, His name is Yah, then Shua, meaning redemption. Shall we say amen? The name of the Son is also the name of His Father. Dahil binigyan siya ng mataas na pangalan ng higit na mataas sa lahat ng pangalan. At sa kanyang pangalan, luluhod ang lahat ng mga tuhod. Shall we say amen? Amen. Amen. Makapangyarihan yung pangalan na yon na ibinigay sa kanya. At tandaan natin lagi na hindi lamang talaga pangalan yung pananahana ng Espiritu ng Ama sa bugtong na anak, dahil sila'y isa sa Panginoon, nakasama natin sa Panginoon Diyos. Isa tayo, ibig sabihin one in the Spirit. Ibig sabihin niyakap na tayo ng eternal God na yon. Niyakap na tayo. At wala nang sino ang makakalabas pa, sabi po dito. No? Amen. Ay ang sabi ng Panginoon, I and my Father are one. Kasi yung pangalan ng Ama, yung mga gawa ng Ama, yung mga salita ng Ama, inilagay sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Shall we say amen? Ang Panginoon Diyos ay nangusap noong unang panahon sa pamamagitan ng mga propeta, mga hari, mga judges, pero ngayon ay nangungusap siya sa bibig ng kanyang bugtong na anak na siyang kanyang wangis at larawan. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Yan ang naging problema ngayon. Dahil ang ginagamit ng mga kaiglisyahanan na pangalan na ipinantatawag sa kanya ay saan lang galing? Tingnan natin Tingnan natin
Kung saan ang gagaling yung name na yan. Ito. Transliteration of Yahushua into Jesus. Yun ang pagkakasabi niya. Kasi yung Yahshua at Jesus, hindi masasabing transliteration niya. Malayo yan. Shall we say amen? Tama. Pag sinabing transliteration, the same sound. Naintindihan natin? The same sound. Ngayon sabi dito, sa Hebrew name, Yahushua. Ngayon, saan ba galing ang pananampalataya natin? Di ba sa mga Hudyo? Sa mga Hebreo? Tama. So kung ano yung ginamit nila doon, dapat ganoon din sa atin. Shall we say amen? Dahil yung ginagamit natin dito sa church ages ay itinatak sa mga Hudyo. Tama. Pagdating dito sa middle of the week, binasa lang natin kanina, Revelation chapter 14. Tama. Having their father's name written in their foreheads. So dapat ganon din tayo. Na yung makapangyarihang pangalan na yon, yung proper name of the Heavenly Father, dapat nandito, nakasulat din sa ating mga noo. Tama? Amen. Tandaan ninyo, yung 144,000, hindi namatay yun. Tumagos yun sa eternidad. Kasama natin. Ipapangaral na sa Great Tribulation period ang everlasting gospel. Pero nauna na tayo. Tama? Dito tayo ni-rapture na tayo. Tama? Pero the same name, yung itinatak sa kanila, dapat the same name na ginagamit natin, ipinantatawag sa ating Redeemer. His name is Yah. Shall we say hallelujah? Yun ang keyword Binabanggit na pala ng mga tao. Pero still, ang pagkakasulat pa rin nila, hallelujah, hallelujah. Shall we say amen? Dapat yung transliteration, yun na napakahalaga po dun. Pagdating sa Aramaic, Yeshua, medyo humawig na. Tama? Shall we say amen? Kasi ang mga Hudyo gumamit na din ng Aramaic, di ba? Pero captivity na yun, time of captivity. Ngayon, alam natin, yan ang kadahilanan kung bakit may Elijah dito. Tama. To restore all things at naghanda ng daan, ulang pagparito ng ating Panginoon. Shall we say amen? John the Baptist. Yan palang Jesus, 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 ay galing sa mga Griego. Sa Greek name. Kasi ang Greek, marami silang Diyos-Diyosan Di ba? Shall we say amen? Mythology. Minsan nakapagbasa ako noon, yung teacher namin kasi medyo ganun Ganun, Pilipit ang daliri, ganun, teacher yon. Tinuruan kami ng mythology. Ang daming Diyos-Diyosan doon. Talagang pinahintulot din ng Panginoon yung mga ganung bagay, malaman ko Yung mythology, may libro Huwag niyo nang bibiliin. Andun, nakalista yung mga pangalan ng mga goddess, Greek goddess. At isa, sa pinaka ama ng kanilang mga Diyos ay si Zeus. Shall we say amen? And I believe, dahil nasanay sila sa Zeus, ito ngayon ang ipinangalan nila kay Yahushua. So we say amen. Amen. Kasi magkadugtong lang yung Greek hanggang sa Romans mga kapatid. Jesus.
Then later on, ginamit ng Latin, Jesus, hanggang nagkaroon ng English speaking sa panahon na yan, nagkaroon ng letter J. 15th century. Hindi ako nagkamali. More or less yun. Ginamit na sa translation, hindi na yung proper name, hindi na yung ginamit sa Pentecost, hindi na yung ginamit ng mga Hebreo sa panahon na yan, sa Lumang Tipan. His name is Yah. At hindi pa na sa katuparan ang pagiging Redeemer. Kaya Yah pa lang ang pangalan. Yung tetragrammaton na yun, na 4 na letra. Ang basa po doon, walang iba. True revelation, Yah. Then Yah become Redeemer. Shua means salvation. Yah, Shua, ipinangalan sa anak. But in reality, sabi ng ating Panginoon na si Yahshua, si Kristo, sabi niya, I have come in my Father's name. Pangalan pala ng Ama yun. Kaya nga ang utos ng Panginoong Jesucristo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, bumaksak saan? Acts 2:38. In the name of Yahshua, the Messiah na. Shall we say amen? Amen. They had the same name. Kaya yung napagkakamalan siya na siya yung Ama, di ba? Nang sabihin niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Ang sagot ng mga tao, kita mo? Siya yung Alpha and the Omega, the beginning and the end. Dapat tandaan natin, lahat ng I am, uulitin ko lang. Dahil ito'y paulit-ulit na ako dito. Lahat ng I am ni Kristo, mga attributes ng Ama yun. I am the way, I am the truth, I am the life, I am the resurrection, I am the door, I am the Alpha and the Omega. Lahat yan attributes ng Ama yan Sabi ng Panginoon, naparito ako para ipahayag ang mga gawa ng Ama at ipahayag ang kanyang pangalan. Hindi ako naparito sa aking sarili. Shall we say amen? Dumating pala ang bugtong na anak. Ang purpose niya, ipakilala ang Ama. At ang higit pa dito, yung pinakilala niya ang Ama bilang tagapagligtas din. Shall we say amen? Hindi lamang siya creator. Kundi ang Ama ay Redeemer din. Pero sa pamamagitan ng bugtong na anak. Naintindihan natin? Kasi kailangan ng dugo Kailangan ng handog. Kailangan ng alay. Para yung kapwa, mga kapatid pa na nagkasala, sa pamamagitan ng kanyang dugo, maliligtas sila, matutubos sila. Shall we say amen? Dahil hindi naman pwede ipantubos ang Diyos Ang Ama, hindi siya pwedeng ipantubos dahil napakamahal ng Ama. Tao ang nagkasala, kailangan tao din ang pantubos. The second Adam. Shall we say amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi sinabi doon, for God so loved the world that He gave Himself. Shall we say amen? Naintindihan natin?
He gave His only begotten Son. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak at sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahawak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang sabi ng Panginoon. I have come in my Father's name, and you receive me not. Nabagaman, naparito ako sa pangalan ng Ama, ay kung sino-sinong tinatanggap ninyong pangalan. Napakaraming inventong pangalan. Ito unang-una, napakaraming name Takot na sila, ayaw na nilang gamitin yung tetragrammaton, na siyang proper name of God Isa-isahin natin mamaya ito, na meron siyang proper name. Isa-isahin natin. Itong galing dito sa mga, I believe sa Jehovah's Witness ito. Kasi, researcher din sila, di ba? Pero ang ginamit nila, Jehovah. At sabi pa dyan, Hebrew name, Jehovah. Wala naman letter J ang Hebrew. Shall we say amen? Wala Wala letter J Kaya si Israel, ang tawag kay Jesus, Yahushua Naniwala kayo? Amen. Wala kasing letter J sa kanila. Pero ang Jehovah's Witness, yung Yahweh daw at yung Jehovah ay isa. At sabi nila, Hebrew name daw yon. Ayun. Wala naman letter J sa Hebrew. Doon na lang, mali na, di ba? Hindi ko gawa ito, Ito'y referensya lang natin para makita natin yung kahalagahan ng proper name. Yung L, hindi din yan name. Kundi, ang ibig sabihin ng L kasi, Mighty One. Ang makapangyarihan. Shall we say amen? My mighty one is He. Yan ang meaning ng Elijah Elijah. My mighty one, yung Elijah, ang pagbigas doon, sa phonetic, Elia Agree ba kayo? Elia. Hindi Elijah, So, ibig sabihin, doon na lang may mga pagbabago. Shall we say amen? Kaya nga, mahalaga yung proper name. Dahil nga dyan sa kapag tinawag mo ang pangalan ng tinatawag mo, kailangan eksakto ka sa pangalan niya. Dahil kapag ibang pangalan lang ginamit mo, sasabihin niya, I know you not. Because you do not know me also. Tama? Isa yan sa kadahilanan na napakaraming white robe saints. Hindi natin sinasabing mapapahamak sila. Kundi yan ang isang dahilan kung bakit napakaraming white robe saints because of I know you not. Ibig sabihin, dyan muna kayo. At tuturuan kayo ng mga Hudyo. Sabi sa amen. Dahil nakasulat sa kanilang mga noo ang tunay kong pangalan. Amen. Dito, sa Great Tribulation, dito sa first half of the week, ituturo ng 2 propeta ang proper name. Yung restoration of the pure language. Hanggang millennium na yon, tatagos yun doon. So, say amen. Ang importante at mahalaga doon, yung proper name na may meanings. Ang bawat pangalan may meanings. Ang Diyos ang nagbibigay ng pangalan. Amen? Kay Israel, ang anghel ang nagbigay ng pangalan. Kay Abraham,
ang anghel ang nagbigay ng pangalan. Shall we say amen? Galing sa langit ang mga pangalan na yun dahil may meaning yung ang nire-recognize ng Panginoon. Amen. Kaya nga ang malaking problema dito, yung proper name na Tetragrammaton, binasa nila o ininterpret nila, halimbawa, El Elyon, El Kana, El Olam, El Shaddai, ininterpret nila na ito yung Hebrew name niya. Kasi kapag ganun, lalabas, ang dami niyang pangalan. Tama. Pero tandaan natin, Tetragrammaton lang yung proper name na ibinigay sa lumang tipan. Walang ibang mga pangalan. Yung the rest na yon, mga attributes, katangian. Pero hindi yun ang proper name. Naintindihan natin? Iba ang proper name sa personal niyang pangalan. May magkaiba yon. Tama. Pero, nade-define yung may-ari ng pangalan kapag binabanggit mo yung kanyang attributes. Tama. Gaya ng Almighty. Pag sinabi mong Almighty, ang tinutukoy niyan, walang iba, si Yah. His name is Yah. Amen? Kaya nga yung hallelujah na yan, tumagos di ba? Tumagos sa Dark Ages, sabi, hindi nyo nakalimutan ang aking pangalan. Sa mga ages yun, 2 beses binanggit na hindi ninyo nilimot ang aking pangalan. So, ganon din tayo. Hindi ba nag-prophesy, Sister Marlene? Noong nakaraan, naalala na ba ninyo na binabanggit yung pangalan, sabi? Purihin ninyo ako sa aking pangalan. Natandaan nyo ba yun? Amen. Kahit restoration tayo ngayon. Wala na tayo sa dark ages. Dito na tayo sa perfection, mga anak. Yan ang kadahilanan. Yung Jehovah, wrong form pa rin ito Tapos sabi pa doon, YHWH, Talaga hindi mababasa yon, tama. Kung yun ang equivalent sa English, tama. YHWH, hindi nga mababasa yon, tama. Pero nakalagay na doon yung letter Y. Amen. Ngayon, ang kailangan natin yung phonetic. Word by word, or sound by sound. Amen? Amen. At may mga Hudyo na alam ng bagay nito at tumatagos yan sa mga hintil. Kaya yung salitang hallelujah ginamit ng mga Hudyo at ginamit din ng mga kaiglisyahanan dahil hindi po nawawala ang kapurihan niya. Maliban doon sa paggamit ng ibang mga translations na hindi naman acceptable sa Panginoon. Kaya nga meron dyan na sinasabi, I know you not Hindi ko kayo kilala kasi walang meaning sa akin. Ginamitan ninyo ako ng pangalan ng Baalim. Mamaya, mababasa natin yan. Names of Baalim. Kinalimutan nyo ang pangalan ko dahil sa mga pangalan ng mga hindi kilalang Diyos. Yun ang sinabi niya. Amen. Kaya mismo ang Catholicism, hindi nila kilala yung Diyos nila Tama. Hindi nila kilala. The mother of harlots. The mother of churches. Mali pala ang paggamit. Tama. Amen. Kaya kailangan tignan natin yung right way Or else, pag the same, traditionally, ginagamit natin yung kanilang kaparaanan, malilihis pa rin tayo. Tama? Ang labas mo, Police Virgin, ang sagot ng Panginoon, I know you not. Kasi hindi mo ako sinundan. At ang sagot doon, magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo. Purihin ng Panginoon. So itong mga Jehovah na yan, tingnan ninyo, binabanggit, dinuduktong sa pangalan yung mga attributes niya.
isa-isahin natin ito. No? Pero dito na tayo sa international research babase. Mga researcher ito, I believe, naniniwala ako dito, no? Kasi matagal lang misteryo ito sa mga simbahan. Isa ito sa naging mga katanungan ko sa buhay, mga anak. Ano ba ang proper name? Dahil ko yung mga lingkod ng Panginoon Diyos, binigyan niya mismo ng proper name. Gaano pa kaya ang ating tagapaglikha? Amen. Jeremiah 23, ito na pala. Nandito. Ito, no? Till then shall it be, sa 26, till then shall it be in the heart of the prophets of falsehood, and prophets of the deceit of their own heart. Mga false prophets ito. Amen? Who try to make my people forget my name? Bakit ang dami na yung pangalan ngayon? Shall we say amen? Hindi naman sinabing forget my names eh. Forget my name, ibig sabihin, isang pangalan lang yun na kinalimutan nila. Prophecy ito. Nagmula sa bibig ni Jeremiah sa captivity sa Babylon. My people forget my name by their dreams, which everyone relates to his neighbor, as their fathers forget my name. Kinalimutan pala yung kanyang pangalan. Sa anong kadahilanan? For Baal. Ibig sabihin, iba't ibang Diyos. Ang Romans, napakaraming Diyos nila. Isa na dyan, yung God of Gods nila, si Zeus, di ba? Shall we say amen? Dahil nasanay sila na Zeus. Ayan. Ginamit ngayon nila yun hanggang sa Jesus. Hanggang sa naging Jesus. Wala naman letter G ang mga Hudyo. Paano nagkaganon? Isang name lang yung nakalimutan nila. Hindi naman marami. Hindi mo naman pwede sabihin, pareho lang naman yan. Paano magiging pareho yan? Sa sound na lang magkaiba. At sabi ng Panginoon na kailangang kilalanin ang nag-iisa niyang pangalan. There shall be one Lord. In that day, shall we say amen? Hula ito, di ba? In that day, ibig sabihin sa millennium, there shall be one Lord. And His name one. Nababasa natin madalas yan. Mga anak, mag-amen kayo para hindi ko nabalikan pa yung mga versikulo na yan. My people forget my name by their dreams, which everyone relate to his neighbor as their fathers forget my name for Baal. Pag sinabi mong Baal, iba-ibang Diyos yan. The prophet who has a dream, let him relate the dream, and he who has my word, let him speak the word in truth. Let him relate the dream. I-relate mo yan doon sa totoong creator. And who has my word, let him speak my word in truth. Napakahalaga, di ba? Yung salita niya, at hindi lang basta salita, kailangan truth. Sabi niya, what is the chaff to the wheat? Declares Yah. So ano ba ang pinagkaiba ng ipa sa talagang wheat, mga anak? Abay, malayo. Shall we say amen? Malayo. Dahil yung ipa, susunugin sa apoy. Pero yung totoong wheat, ito ang iipunin,
ng Panginoon sa kanyang bangan. Amen. And He will burn up the chaff with the unquenchable fire, sabi po doon. Kaya napakapalad ng mga nagbabantay. Sinusuri ang salita. Shall we say amen? Kaya nga tayo tumututok sa salita, sinusuri natin ito para hindi tayo ma-deceive. Ang deceiver, ayan, naka-white horse, Shall we say amen? Hindi pa rin nakilala ng mga tao. Andoon. Lumipat sa spiritual. Nagbebenta na, may dala ng timbangan dito. Tama. Ibinibenta ang mga spiritual na bagay, mga anak, mga kapatid. Pati yung mga dasal nila, mga panalangin nila. Sinisingil yung mga tao. O papanalangin namin yung mga patay ninyo para makapunta sa langit, bayad kayo. Yan. Nagbebenta na siya. Tama? Amen. Lahat ng kaparaanan, pandaraya, pagpatay, panlilinlang, ito, pinagsama-sama na sa panahon natin ngayon, na pale horse. Pero the elect will not be deceived. Possible lang. Kapag ang elect nagbaliwala, ibig sabihin, possible siyang madaya kasi nagbaliwala siya. Tama? Pero kung talagang yung salitang elect kasi, yung final yun, pinali yun, predestination yun, predestinated seed yun. Ibig sabihin, hindi na mababago yun. Posible lang kapag ka nagbaliwala ka. So, nandun ang free will. Tama? Pwede sabihin natin, malawak ang revelasyon mo, pero kapag nagpabaya ka, hindi ka nagbantay, hindi ka nagpatuloy, habang lumalawig ang unawa, baka mapag-iwanan ka. Di ba? Amen. At sasabihin mo sa bandang uli, namamatay ang aming ilawan. Pahingi nga ng langis. Huwag nawang mangyayari yun. Sabi si amen. Huwag nawang mangyayari. Maging maingat tayo at pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Amen. So mga propeta rin din yung nagamit, mga false prophet ang nagamit sa panlilinlang. Ang daming false prophet sa panahon natin ngayon Sa end time lang kung ano-ano mga imbento Amen. Hindi pwede ang imbento dito. A little leaven will leavening the whole lump. Kailangan pure word of God. Isaiah chapter 12 verse 4. In that day you shall say, praise Yah. Yan yung proper name ngayon. Don't say amen. Call upon His name. Make known His deeds among the people. Make mention that His name is exalted. May mention mo raw yung yung pangalan. Tetragrammaton. Kasi tayo, ang problema kasi natin, hindi natin mababasa talaga yan. Tama. So, anong babasihan natin ngayon? Dahil hindi nga natin mabasa yan, mag-iimbento ba tayo ng pangalan? Hindi pwede yun. Tama. Saan tayo titingin? Doon sa tradisyon, kung anong ginamit ng sinauna, at hanggang tumagos sa panahon ng Dark Ages, nakarating sa atin yung hallelujah na yan. Abay, sigurado na yan. So, say amen. Amen. Ang ginamit pa nga ng Catholicism, hallelujah Tama. Amen. Praise Yah. Hallelujah. Binabanggit na nga Hindi na wala yon. Hindi na bago yon. Tingnan nyo Isaiah 26 verse 13. Dagdag lang natin dito.
Oh, Yah, our Elohim. So yung Elohim, na sinasabi nila yun daw mismo yung proper name. Hindi, mali na, di ba? Tama. Ha? Sabi dito, Oh, Yah, our Elohim, other masters beside you have had rule over us. For sabi dito, only in you do we make mention of your name. Mini-mention ba yung pangalan niya? Dapat bang i-mention? Dapat. Only in you do we make mention of your name. Your proper name. Tama. Yun ang kahalagahan. Sa 12, O Yah, you establish peace for us, for you have also done all our works in us. Amen. Amen. Simulan natin dito, no? Kay Abraham. Genesis chapter 14, verse 22. Compare natin doon sa isa, no? Ang sabi niya kasi dito ay El Elyon. So nakalagay nga dito ay name, pero hindi yan eh. God the most high, ano? Ang pagbibigay niya ng meaning doon. So basahin natin. But Abram, so Abram pa lang ang pangalan niya. At hindi pa napapalitan, ano? Abraham, di ba? Ipinalit, tama. But Abram said to the sovereign of Sodom, I have lifted my hand to Yah, the most high El, meaning the most high God, the most high and mighty, the possessor of the heavens and earth. Ginamit yung pangalan, di ba? As the most high God. So, say amen. Amen. Importante kasi yung proper name, ano? Kung sa English ay God meaning the object of worship, wala naman tayong magiging problema doon. Tsaka yung Almighty. Tama. Pero yung proper name, yon ang hinahanap ng makapangyarihan sa lahat. Ito po. Sorry. Sa Exodus chapter 34, verse 14, for you do not bow yourselves to another mighty one, to another El. For Yah, ayun, yung tetragrammaton. Dito na lang makikita niya talaga na iba yung attributes doon sa proper name. Tama? Amen? For you do not bow yourselves to another mighty one. Yan ang attributes. For Yah, yung proper name, whose name is jealous. At hindi rin jealous ang pangalan niya. Tama? Is a jealous El. Katangian niya lang yun. Siloso siya. Ayaw niya na sumasamba tayo sa iba't ibang Diyos. Ayaw niya na tumatawag tayo sa iba't ibang pangalan. Napaka-stricto niya eh. Shall we say amen? Napaka-stricto ng ating Panginoon Diyos. Kung yung mga hain sa templo, alam niyo ba yon? Yung pagkatay nun, siya ang nagbibigay ng instruction nun kung paano nila kakatayin yun.
Amen. Kung paano nila hihiwain yung mga alay doon. Siya nag-i-instruction doon. At sinusunod yun ng mga pare. Amen. Sipin mo. Lalo na, gaano pa kaya na pagbanggit sa tama niyang pangalan? Shall we say, hallelujah. Amen. Hindi natin pwede ikatwiran na may iba-ibang siya rin ang may lalang ng iba't ibang salita. Hindi natin may kakatwiran yan. Dahil ang Tower of Babel, doon nagsimula yan Dahil nga sa kaguluhan. Pero ibinabalik tayo sa pasimula. Naintindihan natin? Hinahanap ng Panginoon ang nakaraan. Yun ang hinahanap niya. Hindi naman sa nakaraan iba-ibang pangalan na yung ibinigay niya. Isa nga lang His name one. In that day, the Lord shall be king over all the earth. And there shall be one Lord, and His name one. Isa pa rin. Millennium, eternity, isang pangalan lang. Yung pangalan ng Ama. Shall we say amen? Ngayon, ang ating tagapagligtas, ang Panginoon, may bago siyang pangalan. Hindi pa natin alam yon. Tama. Pero yung pangalan niya ng Almighty, walang bago. Hindi binago. Revelation chapter 3, verse 12. Tama ba? Hindi binago yun. Siya lang ang nagpalit. Pinalitan ng Ama ang pangalan niya. Praise be the name of the Lord. Seloso siya. Pero hindi yan ang name, Elkanah. Sabi doon, Elkanah. Tuloy pa natin, mga anak. Marami kasing listahan dito, pero time is up na ako kanina pa. Genesis 21:33. So ito nabuksan ko na lang. And he planted a tamarisk trees in Beersheba, and there called on the name of Yah, the everlasting El, ang walang hanggang makapangyarihan. So we say amen. Sabi ng Panginoon, ipinakilala ko, Ama, sa iyong mga anak, sa iyong mga tao, ang iyong pangalan. Saan yan? Ito, dito muna tayo, Kasi ang dami. At alas 11 na. Alas 12 na, mga anak. So ito. I have revealed your name to the men. Sino yung pinagpahayagan? Yung mga pinili. Tama. Yung mga hinirang. Yun ang pinagpahayagan. Whom you gave me out of the world. Sila yung kukunin. They were yours, sabi ng Panginoon. And you gave them to me. And they have guarded your word. So ito, yung mga maingat sa mga salita ng kaligtasan. Ito yung mga nagpahalaga sa mga salita na ipinahayag ng ating Panginoong Yahushua.
Sapagkat ang mga salita na yan, sabi niya, ang mga salitang ito ay hindi nagmumula sa akin, kundi sa aking Ama na nagsugo sa akin. Malinaw na yon. At wala tayong dalawang Diyos. Wala tayong tatlong Diyos. Sabi kasi nung isa, o kita mo, sabi nung Ama, I am the Alpha and the Omega. Si Kristo, sabi din niya, I am the Alpha and the Omega. Yung anghel din, sabi nung anghel, I am the Alpha and the Omega. Sino ngayon ang Diyos sa kanila? So, amen. Isa lang ang paliwanag doon. Sabi ng Panginoon, naparito ako para ipahayag ang salita ng aking Ama. Amen? Kasi nga, sabi nga ng mga Israelita nung araw kay Moises Moises, huwag na ang Diyos ang magsasalita. Dahil lumilindol, kumikidlat, kumukulog, mamamatay lahat kami dito. Alam mo, nung i-request ni Moises siya sa Panginoon Diyos, sabi ng Panginoon, tama ang kanilang pagkakasabi. Sapagkat magsusugo ako ng isang propeta na kagaya mo. Nakagaya mo, Moises, at ilalagay ko sa kanya ang aking mga salita. Ang aking mga kautusan. Sabi sa amen. Kaya Yeshua, the Messiah, naparito siya sa pangalan ng Ama. At siya po ay, sabi ni Pablo, He is the image and likeness of the invisible. Ginamit ay God, the invisible Yah. Mas maganda kung i-direct na natin yon. So, say amen. Amen. Kasi, may pag-aaral din sa salitang God, i-originate natin yan. Ay, babalik yan doon sa Greek gods. Pero yung motive natin ay pwedeng ipahintulot yun. Hindi naman masama kung gagamit tayo. Hindi naman pangalan ng God Say amen? Ang mapanganib lang ay kung gagamit tayo ng ibang proper name sa kanyang pangalan. Malilihis tayo doon. Kagaya ng makapangyarihan sa lahat, yan ay attributes, tama? Pero isa lang dapat i-apply yan sa ating Panginoong Yah o Yahshua. Amen? Dumating siya sa pangalan. Si Kristo dumating, naparito sa pangalan ng Ama. Pareho sila ng pangalan. Amen? They have the same name. But in eternity, magpapalit ng pangalan yung anak. Tama? Kasi ang layunin niya, pinakilala niya yung pangalan ng kanyang tatay. Tama? Binigyan siya ng mataas na pangalan. Kumpara. Pinakamataas na pangalan sa lahat ng pangalan. At sa kanyang pangalan, luluhod ang lahat ng may buhay. So, say amen. Isaiah 9:6. His name is Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yung kanyang pangalan yan. Tama. Kasi wala naman dalawang Diyos Kapag in-apply mo yan sa bata, magiging dalawang Diyos mo. Shall we say amen? Applicable yon, Isaiah 9:6, the name of the Son and the name of the Father. Kaya nga sabi doon, His name shall be called Wonderful, Counselor, the Prince of Peace, the Everlasting God. So yun po mga anak. Dito lang muna tayo. I hope na malinaw pa sa sikat ng araw dahil napakaraming bersikulo pa. Siguro, triple pa. Hindi ko nabasa mga kapatid. Proof yun na lahat yun ay nagpapatotoo sa isang napakahalagang bagay, yung proper name. I have come
in my Father's name, and you receive me not. Parito ako sa pangalan ng Ama, pero iba-ibang pangalan ang kinuha ninyo. I have revealed your name to the men whom you gave me out of the world. Kaya kukunin tayo ng Panginoon, ilalabas tayo. Kasi yung name na yan, naalala ko yung propesya, Sister Marlene. Naalala ko na naman, ano? Ayan. Yun. Tawagin niyo ako sa pangalan ko. Pagkakasabi, Brother Ariel, naalala. Tawagin niyo ako sa pangalan ko. Kaya purihin ang Panginoon at palakpakan natin siya dahil nangangahulugan niya na patnubay ito mga anak. Maraming naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin minamasama lahat yan. Ang minamasama lang natin, bakit hindi nabuksan? Tama. Okay yung maglingkod ang tao dahil iba-iba naman tayo ng kategorya. Tama. Pero kung iniisip mo na ikaw ay isa sa kasintahan at mapapangasawa ng Panginoon, manatili ka sa liwanag. Tama? If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Amen? And the blood of Yeshua, the Messiah, cleans us from every stain. Amen? Lahat, every stain, lahat ng karumihan. Sa puso, sa kaisipan, sa ating mga sarili. Lilinisin tayo. Sanctify them by your word. Your word is truth. Purihin ang Panginoon. Ano yung pamagat sa likod? Revealed word, sanctified church. Nilinis tayo. Dahil kung walang panlinis, magbabayad pa rin tayo. Tama? Purihin ang Panginoon. Ganito na lamang po at salamat sa patnubay na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang Panginoon. Magpasalamat tayo. Ama naming banal na nasa langit,